i-on na natin siya. And this is how you turn it on. Dito. Pero syempre, we have to set the settings muna. Good morning! So, ito na nga yung binili natin camera sa Henry's Camera in Uptown Mall. At dahil gusto na rin nga natin siyang gamitin, pero syempre we have to set the settings muna para hindi tayo mahirapan pag gagamitin na natin siya. This is the back of the camera. Tinanggal ko na yung sticky film. Marumi pa. Sorry guys, tanggalin natin itong... Anyway guys, may mga in-order na tayo sa TikTok shop na mga accessories. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung mga in-order natin. So again, we have the Instax Mini Evo. Hindi ko lang alam guys kung kailan talaga siya manufactured, the year of manufacturing nito. Pero yung bago kasi was, ito lang November 2025 ni-release yung pink one, gentle rose na color. But this is color brown. So I just don't know kung if this is a new model or yung model na originally nirelease siya, which is around 2 years ago yata or 3 years ago. I'm just not sure. So anyway, chinarge na natin siya kagabi. I-on na natin siya. And this is how you turn it on. Dito. Meron siyang maliit na button dito. And then, in-slide lang siya, guys. Merong nakalagay na on. And we turn it on by sliding it towards the on na text doon. Slide it to your right. And then, may maririnig kayo na sound. Ito nga pala, guys, meron na akong yung lanyard. Kinabit ko na rin. Puntahan natin yung menu. Ito dito. So, di ba meron? Wala na nga pala tong viewfinder, guys. Yung viewfinder, yung maliit na parang somewhere here yun, tapos nung patitingin sa mata, yung mata mo mismo yung gagamitin mo. Sisilip ka doon. But this time, itong Mini Evo, wala na siya. May mga buttons dito. Ayan. Meron tayong menu, tapos ito yung parang arrow button, na parang back. And then yung play, tapos merong plus sign na button dito. So, ayan, shooting menu, face detection. So, syempre, gusto natin, paano ba ito? Ayan. Ganyan yata yan. So, i-click mo to. Actually, inaano ko to. Hindi siya touchscreen, guys. So, ito, gagamitin mo siya. Ito, this one. Gagamitin mo siya. So, balik tayo doon. Face detection. Okay, pindutin natin itong nasa gitna. Ayan. So, naka-on naman pala. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off. So, naka-on tayo. And then, AF illuminator. I just don't know kung ano yung AF illuminator, but whatever it is, i-on natin siya. Bluetooth settings. Naka-Bluetooth settings na ako, guys, ha. Kahapon pa, nung binili ko siya, pina-set up ko na kasi. Tsaka nagpa-assist na ako, nagpaturo na ako. Pero, yun nga, when it comes to Bluetooth settings, naka-connect na siya with our phone. Ayan. So, andi dito yan. Ito, yung Instax. Ayan. So, nakakonect na kasi siya, guys. So, ito na. Image, ito yung sa Instax. Wala pa kasi wala pang picture. Di pa ako nagpipicture, di ba? Pwede din siyang remote shooting. Ito yung gagawin yung shutter. Yung phone nyo, ang gagawin yung shutter. Especially kung magsiselfie kayo or if you're gonna put it in a tripod, tapos wala kang kasama, ikaw lang mag-isa, or hindi mo pinagkakatiwalaan yung kasama mo kung magandang kumuha o hindi. Yun. Pwede yun. Ikaw na lang. Lagay mo sa tripod. Tapos, pindutin mo na lang yung remote shooting instead of timer. May timer din kasi siya, guys. Pakita ko sa inyo later. Pero, yun nga. Kung ayaw nyo ng timer, no need for the timer kasi meron kang shutter. Pwede mong gamitin tong phone as your shutter. And then, you can also transfer images. Ito. Transfer images. And then, settings. Ayun. Saan ba tayo? Bluetooth settings. Print quality mode. Naka-Instax rich mode tayo. Back. Print brightness. Naka-standard. Hindi ko pa alam kung ano dapat. Pero may mga na-research ako, semi-bright daw. Pero, tingnan natin. Standard lang muna, guys. Date and time.
Yung sa date and time, ang pinili ko ay yung month, day, and year. Date stamp. Naka-off pala. So, i-on natin yung date stamp para at least alam natin kung kailan natin kinuhanan yung picture. Language, it will be in English. Sound setup, hindi ko alam yung sound setup, guys. Pero, ayan, nasa 2, nakalagay siya sa 2. Auto power off, 2 minutes. Kaya pala siya nag-auto power off kanina. Reset, wag na natin pakialaman yung reset. That is, kung i-reset natin yung mga factory settings natin or yung dati nating settings. Format, I believe, is ganun din. So, naka-format siya sa card. Pwede kasi sa card, which is 32 gig yung nilagay natin na memory card. And then, meron ka ring internal memory, which, wag na. Sa card na lang tayo. Yan. And then, firmware upgrade, that is, kung mag-upgrade tayo ng firmware, diba? Dito muna tayo sa exposure. So, yung exposure natin, actually guys, before we go in there, may mga na-research na ako. Sabi dun sa research ko, for best quality photos daw, with this camera, ang uunahin natin na i-prioritize are the exposure, film simulations, and lens effect. So, punta na nga tayo sa exposure. And most of the users nito Mini Evo, they suggest that we set exposure to -1 or -1. So, yan. -1 for balanced brightness daw and enhanced details. Especially, syempre, kung para hindi naman siya ma-overexpose. So, medyo babaan natin nga yung exposure natin. And then, punta tayo dito sa self-timer. So, hindi natin kailangan naman ng self-timer, guys. As I have mentioned, di ba pinakita ko na sa inyo kanina na pwede nyo gamitin yung phone nyo as shutter. Ito, punta naman tayo sa flash. Kapag daw indoor yung settings, forced flash yung gagamitin natin. Especially, syempre kasi diba pag indoor, low light siya. Also, we can pair it with LED light attachment dito, guys. Ayan o. Actually, nag-order na ako sa TikTok shop nung LED light na yon na kinakabit dito, yung minamount dito. Pero, right now, siguro, yung suppressed flash kasi, kung ayaw nyo talagang mag-flash, i-off nyo lang yung flash, especially pag nasa labas kayo. Pag nasa outdoor, tapos sunny, alam nyo yon yung maliwanag na maliwanag talaga. Di talaga maganda na naka-flash. So, pag ganun, alisin nyo yung flash, i-off nyo lang yung flash. Pero right now, let's just use the auto flash para hindi tayo mahirapan. Next is the macro. Yung macro is, I believe, yun yung parang kung gusto mo naka-close up. Maganda rin yun, guys. Magandang effect din yun. And then, for the white balance, meron ako mga napanood na pag white balance daw, you just set it in auto para hindi ka na masyadong mahirapan. Pero, actually, ito maganda sana kung, nakalagay, if it's sunny, may araw. Kung masyadong maaraw, pwede nyo sigurong i-set yan. Actually, the best talaga is you play around nga daw with your camera. Alamin mo, syempre, kilalanin mo muna yung camera mo. And then, if it's cloudy, ito siya. So, pwede mong ilagay yung cloudy or yung hindi masyadong malakas yung liwanag. Ito, pag naman indoor ka, depende sa light. You look at the light kung naka-fluorescent light. Ayan, 1, 2, fluorescent light 3. And then kung naka-incandescent light ka, yung parang yellow light, yung fluorescent light kasi yun yung parang white light eh. Pero for now, let's just set it in auto muna. Ayan. Tapos ayan, babalik na ulit sa exposure. And then, ngayon naman, punta na tayo sa film simulation. Actually guys, ito yon. Di ba meron tayong lens at saka meron tayong film simulation. So, actually, ito siya. Ito yon yung film. Sige, tingnan natin. Galaw-galawin natin, guys. So, dito sa film settings natin, dito siya ginagalaw, guys. Sa film settings, so this is setting number 1. This is normal. Ayan siya. Film setting number 2, yung vivid. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na may nabasa ako na mas preferred niya na vivid yung setting niya, especially daw pag outdoors. Pero this time ako, mas gusto ko tong vivid kahit indoor. So, vivid, ilalagay ko muna siya sa vivid. Kasi gusto ko kasi nagpa-pop. Nagpa-pop yung kulay. Number 3 is pale. So, this is pale. Number 4 is canvas. Ito medyo may pagka-grainy siya. I don't like this. Monochrome, yung parang black and white.
This is sepia, kung medyo gusto nyo talaga na vintage yung feel. Depende kasi sa depende sa kukunan nyo guys. So, yun nga, the best talaga is you play around nga daw with your camera. Next is 7, yellow, red, blue. Sabi nila kapag daw, ayan, so, ito yung blue. Sabi nga nila, may nabasa ako na pag naka-outdoors ka daw, best that you set this camera in film number 9, film setting 9, which is blue. And then lastly is yung retro. Pero this time, ilalagay natin siya sa vivid. Okay. Ngayon naman, this time, ito yon yung lens. So, ito, gagalaw-galawin natin siya. Pero titingnan natin dito. Ganyan lang yan, guys. Oh. Ganyan lang. Okay, balik tayo dito. Ayan. So, naka number 4 pala siya. Ayan. Balik muna tayo. Lens number 1 is normal. So, this is lens number 1, normal. So, counterclockwise tayo. Lens number 2 is vignette. And next is soft focus. Dun sa na-research ko, sabi niya is maganda daw yung soft focus for dreamy effect. Best paired with monochrome or yellow filter. So, hindi naman tayo monochrome or yellow filter. Ang ginagamit natin ay vivid. Next is blur. Next is the fish eye. Ayan yung fish eye. Next is, yung lens number 6 is the color shift. Light leak. Ibig sabihin ng light leak, ayan o, merong mga light na nagli-leak sa gilid. Ganda rin yun, guys. Mirror! Maganda rin to, mirror. Meron sa taas, meron sa baba, nagme-mirror siya. Ang ganda. Next is the double exposure. Hindi ko alam kung ano yung double exposure, guys. And meron tayo dito na half frame. So, ibig sabihin, picture ka dito sa taas, tapos mamaya magpipicture ka din sa baba. So, dalawa yung picture mo sa isang frame. And then, eto, balik tayo sa normal. Hindi ko alam kung anong ilalagay natin, guys, eh. What do you think ba? Ka-terno nung ating vivid. Anyway, so, ayun. For now, let's just set it sa normal muna. So, pindutin natin dito yung plus sign. Ayan o. So, ngayon, nasa lens normal tayo and then film number 2 vivid. So, syempre, as we play around with our camera habang ginagamit natin siya, mas lalo natin siyang makikilala at makikita natin kung ano yung best na gamitin. Pero anyway, yun lang guys. Pag tinesting na talaga natin siya outdoor, sasama ko na lang kayo doon. Actually, mamaya nga may pupuntahan kami para makita natin, matesting natin itong ating camera. Yun lang guys. See you later!